Lukas, 10 kabanata. Pagkatapos nga ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay naghalal ng 7 pupa at sila'y sinugong dala-dalawa sa unahan ng kanyang mukha sa bawat bayan at dako na kanyang paroroonan. At sinabi niya sa kanila, sa katotohanan ay marami ang aanihin, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Magsiyaon kayo sa iyong lakad. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga kordero sa gitna ng mga lobo. Huwag kayong magsipagdala ng supot ng salapi, ng supot man ng pagkain, ng mga pangyapak man, at huwag kayong magsibati kanino mang tao sa daan. At sa alinmang bahay na inyong pasukin, ay sabihin ninyo muna, kapayapaan nawa sa bahay na ito. At kung mayroon doong anak ng kapayapaan, ang inyong kapayapa ay mananatili sa kanya, datapwat kung wala, ay babalik ito sa inyong muli. At magsipanatili kayo sa bahay ding yaon, na kanin at inumin ninyo ang mga bagay na kanilang ibigay, sapagkat ang manggagawa ay marapat sa kanyang kaupahan. Huwag kayong magpalipat-lipat sa bahay-bahay, at sa alinmang bayan na iyong pasukin, at kayo'y kanilang tanggapin, ay kanin ninyo ang mga bagay na ihain sa inyo. At pagalingin ninyo ang mga may sakit na nangaroon, at sabihin ninyo sa kanila, lumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Datapwat sa alinmang bayan na inyong pasukin, at hindi kayo tanggapin, magsilabas kayo sa kanilang mga lansangan, at inyong sabihin, pati ng alabok ng inyong bayan na kumakapit sa aming paa, ay ipinapagpag namin laban sa inyo. Gayon may inyong talastasin ito, na lumapit na ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw na yaon ay higit na mapagpapaumanhinan ang Sodoma kaysa bayang yaon. Sa aba mo, Corazin, sa aba mo, Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at sa Sidon, sana ginawa ang mga gawang makapangyarihang ginawa sa inyo, ay maluwat na dising nangagsisi na nangauupong may kayong magaspang at abo. Datapwat sa paghuhukom, higit na mapagpapaumanhinan ang Tiro at Sidon kaysa inyo. At ikaw, Kapernaum, magpapakataas ka hanggang sa langit, ikaw ay ibababa hanggang sa Hades. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil, at ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan, na nangagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas, na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Nang oras ding yaon, siya'y nagalak sa Espiritu Santo, at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol. Gayon nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at walang nakakakilala kung sino ang anak, kundi ang Ama, at kung sino ang Ama, kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. At paglingon sa mga alagad ay sinabi niya ng bukod, mapapalad ang mga matang nangakakakita ng mga bagay na iyong nangakikita, sapagkat sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at mga hari ang nangaghahangad na mga kakita ng mga bagay na inyong nangakikita, at hindi nila nangakita, at mga rinig ang mga bagay na inyong nangaririnig, at hindi nila nangarinig. At narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutokso na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? At sinabi niya sa kanya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? At pagsagot niya'y sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Datapwat siya na ibig magaring ganap sa kanyang sarili, ay nagsabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa-tao? Sumagot si Jesus at sinabi,
isang tao'y bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Nasa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. At nagkataong bumababa sa daang yaon ang isang saserdote at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. At sa gayon ding paraan ang isang Levita naman nang dumating siya sa dakong yaon at makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Datapwat ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya at nang siya'y makita niya ay nagdalang habag at lumapit sa kanya at tinalian ang kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak at siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan. At nang kinabukas ay dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, alagaan mo siya at ang anumang magugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko. Sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, ang nagkaawang gawa sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad ay pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod at siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya.